It is day 4 of the Taal Lake Dive, and for latest we have News 5 correspondent Raynel Pawid. Raynel, okay, may mga bago bang sako, mga ebidensya nakuha dyan sa area at mukhang okay na ba? Mas madali ba ngayon kasi since maayos ang panahon, maaraw? Yes, Lord Denise, no, kanina ay 7 a.m. ay pumunta na nga doon sa may searching area itong technical diving team nitong Philippine Coast Guard. And around 11 a.m. nakita natin sila na bumalik nga dito sa port. We are inside our crew cab now kasi nga pinahold muna yung mga cameraman natin dahil aasahan na anytime from now darating na rin yung mga remote operated vehicle o yung ROV. Isa lang siya na ROV na makakatulong nga dito sa PCG para doon sa diving naman at paggalugad nga ng lake bed doon sa ground zero. Inaasahan na itong equipment na ito, submersible equipment na ito ay makakakuha ng footage, mas malinaw na footage doon sa ilalim at meron din itong kakayahan na kumuha nga ng ilang mga bagay gaya na lamang ng mga posible pa na magiging ebidensya rito at inaasahan din natin na around 3 p.m. ay papayagan na pumunta ulit kasama yung media doon sa searching area para naman makita kung may mga mamarkahan pa. Ibig sabihin, yung mga markings, yung mga orange markings, ibig sabihin nun ay may mga nakakapapa. Dahil sa ngayon, Lord Denise, yung isa nga dun sa mga nagiging amon dito sa ating mga diver ay yung malabong tubig at yung malakas na current sa ilalim. Yes, tama ka kanina no, na maganda nga yung panahon pero it doesn't mean daw na pag maganda yung panahon na by plain view sa taas ay ganun din doon sa ilalim. So for the past 4 days, yun nga, yung nakikita nilang challenge siya ngayon. And inaasahan natin na ngayon din magkakaroon ng confirmation doon sa counterpart naman ng PNP dito sa side ng PCG dahil kanina may pronouncement na nga na yung mga nakita na sako for the past 3 days ay meron yun, no, mix, buto ng tao at saka buto ng hayop. So we're expecting in the next 7 to 14 days ay magkakaroon na ng result since nagkaroon na rin ng DNA testing doon sa mga kaanak. Lord Denise. Raynel, sorry palinaw lang, kayo ba'y pinapasok muna dyan sa mga sasakyan ninyo dahil paparating daw yung remote operated na vehicle? Anong No. Pumasok lang tayo dito since yung team natin kailangan ng pumunta doon sa pagdadalan nga ng ROV. Sorry. Okay, Raynel, I wanted to ask about that equipment, yung submersible equipment na yon. How much of a difference will it actually make as opposed to like yung mga divers natin? Gaano kalaki din yung area na sasalain niya? Dahil alam natin na parang nag-extend na, no? Hindi na lang basta Laurel din yung sinisilip ngayon na area? Yes, this, no? Yung expansion doon sa searching area, as of today, ay nasa Laurel pa rin naman tayo pero yung original na 100 meter by 100 meter na diameter nga o lawak nung sinesearch ay nag-expand na into another 20 to 30 meters, no? Simula nga doon sa minarkahan na ground zero. And yung malaking effect naman at tulong nitong bagong equipment na ito, of course, yung mga diver natin for the past 3 days ay nag-alternate yan, no? Dahil nga yung may risk din daw itong pressure doon sa ilalim. Pero itong equipment na ito ay meron din siya ng camera operated. So mas madaling makontrol dito sa taas at makita kung ano nasa ilalim. And kaya rin itong kumuha ng kahit anong bagay doon sa ilalim. We are confirming now kung gaano nga ba kabigat yung kayang buhatin nito. Gaya na lamang dito sa mga diver natin, no, for the past 3 days sila ay nakakakuha ng mga sako. Pero Denise and Lord, kailangan din natin linawin dito sa ating mga audience na yung mga sako na nakukuha ay may ratio na 1:1. Yung isang sako ay may sinker siya na nakatali o yung pabigat na may bato na isang sako rin ng bato. So pati yung mga bato at pati yung mga lubid ay iaangat na rin bilang bahagi ng evidence cross-matching dahil titignan kung may pagkakahalintulad ba yung mga sako o yung mga lubid na ginamit din. So isa pa yan doon sa mga anggulong tinitignan ngayon. Sorry, Raynel, gusto ko lang ulit bumalik doon sa equipment na gagamitin. Speaking of doon sa mga iaangat na mare-recover, hindi ba nako-compromise yung pag-angat if it's
technical divers o kaya yung equipment yung gagamitin, hindi ba, anong epekto nun, kumbaga, sa makukuhang ebidensya? Yung forensic team natin ay nagbigay na ng guidelines dito sa mga counterpart nila sa Philippine Coast Guard. Yung proseso ng pag-angat, Denise, ay kumbaga nakikita rin dito, no? Ito nga yung mga patutsada sa social media kung bakit tila bago yung mga sako na nakikita nila. Dahil the procedure ay kailangan muna na pag may nakapana sa ilalim, yung mga diver ay kukuha ng mga net at doon ire-renet at ilalagay ulit sa panibagong sako at doon pa lang iaangat. Kasi nga, dahil yung pressure sa ilalim, technically, pag tinaas yan, magsasambulat naman. And dito naman, sa other side, yung equipment na gagamitin natin, same thing din, no? May kakayahan din yung mga diver na ma-detect nga kung nasa na yung lugar. And then pag na-detect na yung lugar na yun, at kailangan pa rin ma-preserve yung integrity nga nung mga ebidensya natin, same thing, i-net nila, ay mabalot ulit, at pwedeng yung diver na mismo or yung equipment na yung magtaas. So yung malaking tulong lang daw nitong ROV is, yun nga, yung risk doon sa mga diver, mas malilesen dahil pwede itong mas mag-dive ng more than 50 to 70 feet. Yung mga kamag-anak ba, allowed ba dyan na maghintay sa may dalampasigan? Sino-sino yung mga pinapayagan lang doon sa search site, Rainiel? Lord, so far yung mga pinapayagan, even us, no, pwede tayong pumunta pero hindi siya on a daily basis. Ina-arrange din nila itong pagpunta nga natin doon. Pero yung mga kaanak ay willing naman itong PCG dahil may substation malapit dito sa port at pwede na dito raw sila tumambay o maghintay ng anumang magiging resulta nga dito. Pero nilinaw rin ng PCG na though pwede sila dito, yung presence nila pwede nga dito, pero hanggang doon lang dahil meron na rin ditong yellow lane, yellow ties na pinalibot na rin dito na hanggang doon lang lahat ng media and even yung ilang mga residente dahil nga yung pagkakuha doon sa mga ebidensya natin from the rubber boat ay idediretso, i-hand over na ito doon sa forensic team at yung forensic team naman dadalhin na agad dito doon sa kanilang laboratory para nga doon sa DNA testing. Oo. Pero may na-info ka bang nakuha, Rainiel, kung gaano raw katagal bago ma-release yung forensics report ng National Bureau of Investigation? Yes, yung forensics report naman natin ay tinanong ko rin yan kahapon dito sa PCG official. Though hindi nga raw sila yung may hawak nitong side na to. Pero nabanggit din sa kanila na it will take us 7 to 14 days, no, para ma-process itong mga DNA testing na to. Pero iba naman yung sinasabi rin ni Dr. Fortun na pwedeng tumagal nga ng isang buwan or higit pa itong pagsuri dito sa mga buto dahil dalawa yung nakita nila, Lord. It's either nangitim yung mga buto dahil na rin sa pagkahalo dun sa putik or kung talaga nga bang sinunog. And once na mapatunayan na sinunog nga itong mga buto na ito, sinabi ni Dr. Fortun na yung expert natin, no, sa forensic pathology, sinabi niya na pag sinunog to, kailangan mas maghanap pa tayo ng ibang alternative for the DNA testing, which is yung ngipin nga. Kasi pag sunog na raw, ay mas mahihirapan nga to do the cross-matching. Oo. Pero Rainiel, pagkatapos yung iba pang mga komento ni Dr. Fortun recently, no, ano ang ginagawa ngayon ng mga operatives dyan para mas ma-preserve supposedly yung integrity nung kung anumang ebidensya ang mahahakot nila? Lord, first things first, unahin natin yung naging pahayag ni Dr. Fortun na parang tinutuligsa niya nga yung proper handling measures nitong PCG. Sabi ng PCG, okay daw, ay wina-welcome nila yung mga ganitong komento, lalong-lalo na sa mga expert, no? Na dahil nga kailangan din nila ng mas marami pang expert na magkomento. Pero sabi nila, yung forensic team naman natin, ang sa SOCO nga, sinabi na yun na yung best way para ma-preserve nga yung integrity nito. So, by simply renetting and resacking yung mga evidence na nakukuha sa ilalim. Oo, pero merong medyo parang paradox. May ano rito, no? May weird na ano. Dapat daw hindi raw binuksan, no? Supposedly. Pero paano mo kaya malalaman kung ano yung laman ng sako kung hindi mo bubuksan, Rainiel? O mali lang ba intindi ko? Exactly, Lord. Ayan din yung parang nagiging point of contention dito, no? Pero
paano mo nga bubuksan? Hindi naman daw pwede na gawin lamang ng mga technical diving team na by plain senses lang nila gagawin, by sense of touch. Dahil nga, kung didiretso nila dito, ay kailangan din makita. Dahil hindi naman tayo pwedeng kumuha at hindi sila pwedeng magpabalik-balik ng diving lang at kumuha na kung ano-ano. Dahil nga, hindi din natin masisigurado. Mali mo kung ano lang yung kanilang makuha. So, pero kahit ayun nga, yung naging contention nila, ay pinagpatuloy nga nila at sinunod nila itong utos ng mga expert na wag buksan kung ano man yung nakita at ilagay na lang sa sako at kunin. So, for the past 2 days, for the past 3 days, dahil yung first day nung nakakita nga ay binuksan, yung second and third day ay hindi na nila binubuksan yung mga nakukuha nila dito sa ilalim ng lawa. Kasi isang alternative na isip ko, maglalagay sila ng parang x-ray machine dyan sa gilid para malaman kung ito nga ba ay possible basis for evidence o ano, no? Nako. Ayun nga yung mahirap, Lord. No? Kung maglalagay tayo ng x-ray machine, let's admit it, wala rin naman tayong kakayanan dito sa Pilipinas to expedite itong paghahanap na ito. And then, panibagong gawain na naman kung maglalagay pa ng mga equipment beside this port, no? Alright. Nako, on that note, salamat sa oras mo ang ating News 5 correspondent, Rainiel Pawid. Thank you, Rainiel. Nag-uulat mula dyan sa May Laurel, Batangas.